Pag-usapan natin to. Noong 2025, isang higanteng kumpanya sa enerhiya sa Pilipinas ang gumawa ng ₱1 bilyong desisyon na pwedeng magbago ng lahat para sa kanila. So, sino tong kumpanyang to? Ito yung First Gen Corporation. Isa sa mga bigatin, di ba? Sa energy sector natin. At yung ginawa nila? Medyo nakakagulat. Kasi isipin nyo, bago pa tong buong kwentong to, kilalang-kilala na ang First Gen. Sila na yung hari, kumbaga, pagdating sa clean energy. Kaya naman, mas lalong naging big deal yung biglang-bigla nilang pag-iba ng direksyon. So heto yung tanong. Bakit mo ibebenta ang isa sa mga pinakamatatag na parte ng negosyo mo? Para saan? At anong ipapalit? Yan ang aalamin natin ngayon. Okay, para mas magets natin kung gaano kalaki tong desisyon na to, silipin muna natin ano ba ang itsura ng First Gen bago mangyari ang lahat ng ito. Okay, tingnan nyo to. Grabe. Yung total clean energy nila aabot ng mahigit 1,700 megawatts. Para lang may idea tayo kung gaano kalaki yan. Yung geothermal pa lang, halos 1,500 megawatts na. So hindi sila yung basta nakikiuso lang sa renewables, sila talaga yung isa sa mga bida. At hindi lang sila nakafocus sa iisang klase ha. Meron silang lahat mula sa init sa ilalim ng lupa, yung geothermal, sa lakas ng agos ng ilog, yung hydro, hanggang syempre sa hangin at araw. So alam na nila ang pasikot-sikot sa green energy. At dito na nga papasok yung exciting part, ang malaking pagbabago. Isang desisyon sa pera na, well, nagbago ng laro para sa kanila. 50 bilyong peso. Grabe. Ulitin natin, 50,000 million pesos. Hindi yan barya. Sa halagang yan, pwede ka namang tayo ng panibagong imperyo from scratch. At parang yun nga ang ginawa nila. So ano ba yung nakuha para sa 50 billion pesos na yan? Well, yun lang naman ang kontrol sa kanilang mga natural gas power plants. Oo, yung mga plantang naging sandalan nila ng napakaraming taon. At heto na yung naging hatian. Tignan nyo, 60% napunta sa prime infra. Pero, teka, nagtira sila ng 40% para sa sarili nila. Bakit kaya? May dahilan yan. Dito na natin malalaman kung saan napunta yung atensyon nila at syempre yung bilyon-bilyong piso pagkatapos ng malaking bentahan na yon. So yung 40% na tinira nila, hindi yun basta-basta. Strategic yan para daw masigurong stable pa rin ang operations. At sino nga ba ang makikinabang sa huli? Tayo, yung mga consumers. Yan ang sabi nila. So hindi nila ito tuluyang binitawan. So ito na yung pinaka-summary ng shift nila. Binitawan nila ang control sa gas, tapos yung pera, all in sila sa isang bagong teknolohiya, pumped storage hydro. Out with the old, in with the new, di ba? Isang malinaw na pagbabago ng priority. At hindi ito basta-basta ang investment ha. 2 higanteng proyekto ang pinasok nila. Yung isa, 1,400 megawatts. Yung isa, 600. So a total of 2,000 megawatts. Malinaw na dito talaga nila nakikita ang future. So, ano na ngayon ang future ng First Gen? Anong ibig sabihin ng lahat ng to sa mga susunod na lang galaw? Silipin natin yung kanilang game plan. Okay, so yung timeline nila, nagpapakita ng isang, well, balanse pa ring diskarte? Oo, malaki ang pusta nila sa hydro. Pero tingnan nyo, may parating pa rin silang geothermal at solar projects sa 2026 at 2027. At take note, kasama pa rin nila yung bago nilang partner, ang Prime Infra, sa isang malaki pa ring natural gas project. So hindi ito total abandonment, kundi parang pagre-rebalance ng portfolio. Kaya sa huli, ang pinakamahalagang takeaway dito ay ito. Hindi lang ito simpleng bentahan para kumita. Ito ay isang calculated move, isang strategic realignment ng buong kumpanya para ihanda sila sa kung ano ang kailangan ng mundo sa hinaharap, mas malinis, mas sustainable na enerhiya. Habang ang buong mundo ay naghahanap ng mas malinis na energy, yung mga ganitong klase ng desisyon tulad ng ginawa ng First Gen pwedeng maging blueprint eh. Sila yung unang gumalaw. Ang tanong na lang, sino kaya ang susunod?